Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po sa inyo mga giliw naming tagapakinig. Narito ang kasaysayan ng isang dalagang napuno ng galit ang puso. Siya ay si Heidi. Matagal akong napalayo kay inay. 8 taon pa lamang ako noon nang iwan niya ako sa kanyang kaibigan na si Tita Delia. Yun ay dahil pumanaw si Itay. Sa simula, maganda ang trato sa akin ni Tita. Pero nang lumaon, nagbago siya. Huwag naman po, Tita Delia. Ayoko na ganun trabaho. Ganon, higaga ka pala eh. Ay ko, Tita. Hindi lang sampalang matitikman mo sa akin pag hindi mo ako sinunod. Natatakot po ako magtrabaho sa warehouse. Baka po mabastos ako doon. Tanga! Yung hawak at halik, nakukuha sa paligo yun. At doon, maaari ka makapag-asawa ng mayaman. At mababawi ko ang mga ginastos ko sa pagpapalamon sa'yo. Alalahanin mo, ha? Dito ka tumira sa bahay ko ng mahabang panahon. Matagal na rin hindi nagpapadala ng perang panggastos mo ang nanay mo. Pinabayaan ka na niya. Kaya dapat lang na ngayong malaki ka na. Mabawi ko naman ang kwarta ko. Ipasok niya na lang po akong katulong. Huwag lang po doon. Mahal niya na naman. Matigas ka talaga. Ayaw mo? Ayaw mo? Mundita ka? Ano? Ha? Susundin mo ako? O sasabunutan kita hanggang makalbo ka? Sakit ng katawan ko. Dahil sa panggugulpi ni Tita Delia. Wala siyang awa. Alila na nga ako dito sa bahay. Gusto pa niya akong ipasok na dancer sa beer house. Bukas, lalo niya akong pahihirapan pag hindi ako sumama sa kanya doon. Bakit mo naging ganito ang buhay ko? Hindi ko na nga natapos ang high school. Parang mapapahamak pa ako ngayon. Kasalanan nito ni Inay dahil pinabayaan niya ako. Sarili lang niyang iniisip. Makasarili niya. Hanggang kailan? Kailangan ko makaalis dito sa bahay na ito. Bahala na. Kahit saan ako mapunta. Basta, huwag lang ako magtrabaho sa beer house. Alam mo, Iha, hindi kami nangangailangan ng katulong ngayon. Sir, para niyo na pong awa. Kahit po pansamantala lang. Bago lang po kasi ako dito sa Maynila. Wala po talaga akong matutuluyan. Oh. Nagsasabi ka ba ng totoo? Opo, sir. Di ba ako nagsisinungaling? Bakit ka napadpad dito sa Maynila? Mapanganib dito. Lalo na sa isang teenager na katulad mo. Dalawang buwan na sa iyo, Kuya Romulo? Oo, Renato. Naawa naman kami, kaya hindi namin mapalis. Mabait at masipag naman kasi. Kung talagang totoo ang dahilan niya, kaya napadpad siya dito sa Maynila,
Nakakaawa nga siya. Palagay ko naman totoo yun. Mula naman nang tanggapin ko siya, wala kaming nawawalang gamit o kahit na ano sa amin. Kuya, ano kaya sa tingin mo kung kunin na lang namin siya? Di ba may dalawa ka ng katulong? Si Mildred na lang. Dahil nag-asawa na si Nova. Sabihin mo na sa kanya, kuya. Para bukas, kukunin ko na siya. Para naman hindi na mahirapan si Mildred sa mga trabaho dito. Siya ang bagong makakasama mo dito sa bahay, Mildred. Si Heidi. Heidi, ang katulong namin, si Mildred. Kumusta ka, Heidi? Ang babaeng ito. Heidi, kinukumusta ka ni Mildred? Mabuti naman po. Ay, Sir Renato, baka po kasi nahihiya siya. Pero hindi po bale. Ako na po ang bahala sa kanya. Heidi, pwede ba tayo mag-usap? Pwede naman ho. Ano ba yun? Mula kasi nang dumating ka rito, tahimik ka lang eh. Di naman kasi ako dalahira. Baka lang kasi maaari tayo magkwentuhan dahil magkasama tayo sa trabaho. Ayokong i-chismis yung buhay ko. Hindi naman ako chismosa. Pero kung wala ka sa mood makipag-usap, sige lang. Itatanong ko lang sana kung ano-ano kayang gawaing bahay ang alam mo. Lahat ho alam ko. Kahit naman kasi pinabayaan ako ng nanay ko. Natuto pa rin ako sa pamamagitan ng ibang tao. Ay, di mainam. Hindi na pala kita tuturuan. Kaya ko nga rin ang trabaho kahit na ako lang mag-isa dito. Masarap talagang magluto yan si Heidi. Parang mas mahusay pa siya magluto kaysa kay Mildred. You're right, Dad. Kaya lang tingin ko, hindi siya mabait. Bakit mo naman nasabi yan, Walter? Ilang beses ko na kasing nahuli na sinusungitan niya si Mildred. Pero wala namang babagit sa akin si Mildred na ganung mga pangyayari. Para namang hindi niyo kilala si Mildred. Mabait siya, mahaba ang pasensya. Sige. Oobserbahan ko yan si Heidi. Hindi tama na inaabuso niya si Mildred. Heidi, masama ba pakiramdam mo? Kasi nangungutla ka eh. Huwag mo akong pakialaman. Huwag ka sana magalit, ha? Nagmamalasakit lang naman ako sa'yo. Bakit? Kailan ka pa natutong magmalasakit sa akin? Ha? Kailan pa? Teka, hindi kita maintindihan. Galit ka ba sa akin? Ilang galit? Galit na galit. Heidi, bakit naman? Talaga bang kahit pangalan ko, kinalimutan mo na rin? Teka, ano ba talaga ibig mong sabihin? Pati pangalan ng anak mo, kinalimutan mo rin? Anong klase kang ina? Heidi, hindi ko nakakalimutan ang pangalan ng anak ko. Oo, kapangalan mo nga siya. Teka, huwag mong sabihin na Ako nga! Akong batang pinabayaan mo. Sama-sama mong kaibigan na si Tita Delia. Anak! Heidi! Ay, nakumakan. Ganito ko sa'yo. Sarili mo lang iniisip mo. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Pinabayaan mo akong palamunin ang kanilain ng masama mong kaibigan. Dahil doon. Kaya pinagmalupitan niya ako. Kaya kahit high school, hindi ko natapos.
Gusto pa niya ako ipasok sa biras. Oh, Diyos ko. Hindi ko alam na ginawa niya yun sa'yo, anak. Halos lahat ng kita ko, pinadadala ko sa kanya para mapag-aral ka lang. Sinungaling ka! Nagsasabi ako ng totoo, anak. Alam yun ng Diyos. Hindi kita kailanman pinabayaan. Mildred? Ay, ikaw nga. Ay, ba't naman mo yung sinabing uuwi ka dito sa probinsya? Nasaan ang anak ko, Delia? Ha? Sabi ko na ako makita siya. Kwan? Nagtanan siya. Oo, nagtanan nga. Matigas kasing ulo ng anak mo. Ayaw makinig. Sumama ba naman sa lalaking may asawa? Ayun, di ko na tuloy alam kung nasa na siya ngayon. Sinungaling ko! Ba't mo ako sinampal? Totoong sinabi ko, malandi ang anak mo. Tumigil ka! Aray ko! Hoy, sumusobra ka na, ha? Ito bang igaganti mo sa akin pagkatapos? Alam ko na lahat, maldita ka! Ang lahat ng pagmamalupit mo sa aking anak at ang hindi mo pagpapaaral sa kanya! Anong... Sinong nagsabi sa'yo ng kasinungalingan yan? Ako, Tita Delia. Heidi? Nagkita na kayo? Siguro nga, talagang niloob ng Diyos na magkita kami. Para matapos ng kasamaan mo. Walang niya ka. Napakasama mo, Delia. Hindi ka pala dapat magkatiwalaan. Wala kang kwenta, kaibigan. Patawarin niyo ako. Patawad. Ngayon naman siguro, naniniwala ka rin sa akin, anak. Opo, Nay. Mapatawad po sa masasakit na sinabi ko sa inyo. Ay, di anak ko. Patawarin mo rin ako. Dahil pinagkatiwala kita sa isang maling tao. Ay, Nay. Anak. Ang tagal kong pinanabik ka. Na muli kayong mayakap at makasama. Ako man, anak. Ako man. Mula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay. Anak ko. Hindi na. Nakatapos na ako ng pag-aaral sa kolehiyo. At yun ay dahil sa tulong ni na Sir Renato. At maligaya na kami ni Inay ngayon. Ako po si Heidi. At ito ang aking buhay. Totoong mahirap ang maging ina. Hindi biro ang mga responsibilidad. Kaya marapat lamang na maging maingat upang ang anak ay hindi mapahamak. Mga nagsiganap: Susan Robles, Jenaline de la Cruz, Lionel Benamin, Maynard Landicho, Phil Cruz at Rosana Villegas sa papel na Heidi. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan,
Sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang dalaga na sinikil ang sariling damdamin para sa kapakanan ng iba. Siya ay si Connie. Sales representative ako ng isang sikat na brand ng women's casual attire na nakapwesto sa isang kilalang mall dito sa Manila. Sa nasabing product company ko na rin nakapalagay ang loob ang magkasintahang Carlo at Lerma na parehong salesperson at matagal na rin sa kumpanyang pinaglilikuran. Nang magdesisyon silang pakasal, isa ako sa naging saksi sa mahalagang araw na yon na hindi ko inakalang magpapabago sa takbo ng aking buhay. Talagang hindi na kayo nagpaawat ni Carlo sa pagmamadaling makasal, ano? Paano nga? Mabubura na yung edad ko sa kalendaryo. At siya naman talagang burado na nga. Katwiran pa nga niya. Lampas-lampas na nga raw kami sa marrying age. Kaya kailangan na raw namin maghabol sa pag-aanak. Sabagay, totoo naman talaga yung sinabi ni Carlo. Ang tanong, ikaw friend, hanggang ngayon ba wala pang makisig na bachelor na nag-aangkin ng puso mo? Ay, anong magagawa ko? Wala pang mga signs na merong right guy nga na nakadadana para sa akin. Alam mo, dapat mo kasing gawin? Maging big believer ka. Mas isipin mo yung kapangyarihan ng destiny. Ano? Tulad ba ng lalaking yon? Nakausap ni Carlo? At kanina ko pa nakikita ang lagkit-lagkit ng mga sulyap sa akin, oh. Ay, halos subaran na ako sa mga tingin niya. Ay, naku, si Ricky yun! Actually, electrical engineer siya sa mola. Pinapupwesto nga ng mga product natin. At sa same subdivision na tinitirhan namin din siya nakatira. Talaga? O ano malay mo? Baka nga siya yung good enough guy na para sa'yo. Talagang lalo siyang gumaganda pag tinititigan, ano, Carlo? Palagay ko, lalo na sa malapitan. Sa tono mong yan, talagang gusto mo siyang makilala, Ricky. Hindi ko talaga mapapalampas ang araw na to. Hindi ko siya makilala. Hindi na ako mapakali. Halika na nga. Ipakikilala na kita kay Connie. Baka kasi maging salam ko pa kapag na-depress ka at nabaliw. Dahil lang sa hindi kita naipakilala sa kanya. Sorry, pasensya na miss. Hindi kita nakitang paparating. Hindi kasi ako nakatingin sa daraanan ko. Sorry talaga. Okay. Sa'yo nga ako nag-aalala. Baka ako nasaktan ka, lalo na buntis ka pa. Okay lang ako. Sige, mauna na ako sa'yo. Sandali lang. Napansin ko kasi umiiyak ka eh. May maitutulong ba ako sa'yo? Yung kasing lalaki dapat managot sa pinagbubuntis ko to. Oh. Pinagtabo yan ako. Ha? Hindi ko naman hinihingi sa kanyang pakasalan ako dahil alam kong hindi niya naman gagawin yun. Ang tanging hinihingi ko ng awa sa kanya ay ang pananagutan niya sa sanggol na dinadala ko sa sandaling isilang ko na. Dahil wala naman akong paraan para buhayin ito. Pero yun yung una mong dapat hingin sa kanya, ha? Ang pakasalan ka. Para maging ganap yung pananagutan niya sa'yo at sa'yo yung magiging anak. Nalabong pakasalan niya ako. Kasambahay lang niya ako eh. Huh? Pinagsamantalahan niya ako. Ano? Paulit-ulit. Nang malaman niyang buntis na nga ako, pinalayas na niya ako. O di kung gano'n, mas dapat mo siyang papanagutin sa ginawa niya. Pwede mo siyang idemanda. Sige na, miss. Masyado na pala ako maraming naikwento. Pasensya na, ha? Naabala kita. Sandali lang. Miss! Miss!
Connie, sakay na. Talagang inabangan ko ang oras ng pag-uwi mo. Huwag ka na tumangi dahil masyadong malala ang problema sa traffic. Oh. Mahirapan ka mag-commute. Lalo na't pabugso-bugso pa ang ulan. So, sa mga dahilan na sinabi mo, talagang wala na akong karapatan na tumanggi para sumakay din sa kotse mo. Ikaw, kung gusto mo pang mapabilang sa mga may stranded sa kalsada sa gabi nito. Ah, okay. Ito na nga, oo, sasakay na ako. Okay. Bakit ko naman pipiliing ma-stranded sa gitna ng ulan? Nakakagutom ang traffic, no? Parang gusto ko tuloy maghanap ng course sa restaurant para mag-dinner. Dumadami na yata yung mga demand mo. Kanina, gusto mo lang akong iangka sa kotse mo. Tapos ngayon, iyayaya mo na ako mag-dinner? Well, iyon ang pinakamagandang naisip kong dahilan para mawala ang stress natin sa matinding traffic na to. Siguro naman pagkatapos natin kumain, medyo hindi na masyado matraffic. Again, wala naman akong choice, di ba? Ang lakas ng ulan, ang tindi ng traffic. Higit sa lahat, nandito ako sa loob ng kotse mo. At syempre, lahat ng decision sa iyo. Alam mo, natutuwa ako sa'yo. Ang bilis mong mag-isip. Nakita ko kaninang uwian. Sumakay si Connie sa kotse ni Ricky. Ay, oo. At alam mo, mukhang seryoso na sa kanya si Ricky. Sila na ba? Sabi ni Connie, pagkaraan na marami na nilang acquaintance dates. May chance, lalo pa nga, palagi raw nagbibiro si Ricky na gusto na siyang pakasalan. Pero ang biro, may halong katotohanan. Baka nga seryoso na sa kanya si Ricky. Siguro naiisip na rin ni Ricky na nasa edad na rin siya para isipin ang tungkol sa pagkakaroon ng pamilya. Nagkataon pa si Connie ang nakilala niya at nakita niyang wifey material man talaga ang kaibigan natin. Kaya malamang hindi na niya ito pakakawalan. Iha, Manong, ako po ba tinatawag niyo? ang totoo, si Ricky talaga ang sinusundan ko. Gusto ko nga sana siyang kausapin kanina bago siya umalis nang ihatid ka. Kaya lang, naduwag ako. Kabisado ko kasing init ng ulo ni Ricky. Lalo na kung ang pag-uusapan, ang kalagayan ni Jessa. Jessa? Sino pong Jessa? Anak ko si Jessa. Ang kasambahay niya na nabuntis niya pagkaraan niyang pagsamantalahan ng paulit-ulit. Yung kwento nung nasa lubong kong babae na buntis, yung papalabas ng mall? Parehong-pareho po nung kwento ng anak nung si Jessa. Oo. Palagi niyang inaabangan ang paglabas ni Ricky sa mall na yun. Electrical engineer si Ricky sa mall na yun. Ano pong pwede ko maitulong sa kalagayan ng anak niyo? Nag-aalala na ako sa mga ikinikilos ni Jessa. Bakit po? May mga oras na nawawala na siya sa kanya sarili. Kaya nagpakita na ako sa iyo. Baka sakaling ikaw ang makapagpalambot sa matigas na kalooban ni Ricky. Sa patuloy niyang pagtanggi sa sitwasyon ng aking anak. Nakikiusap ako sa iyo. Awang-awa na ako sa anak ko. Connie, ano ba? Iniiwasan mo ba ako? Mula pa kanina paglabas sa mall, pinahihirapan mo na ako sa paghabol sa'yo. Oo, talagang pinahihirapan kita dahil ayoko na makita ka at makaharap.
Pwede ba, bago mo ako tratuin na nakakabwisit, sabihin mo muna sa akin ang dahilan. Ano ba pinagkakaganyan mo? Napipi ko na ako sa pagbabaliwala mo sa akin. Si Jessa, yung binuntis mong babae na nakasalubong kong umiiyak paglabas ng mall. Si Mang Berting, yung tatay niya, na nagmamakaawa, nakikiusap sa akin para maantig ang kalooban mo sa kalagayan ng anak niya. So, alam mo na palang tungkol kay Jessa. Ayon kay Mang Berting, nagpapakita ng mga senyalis ng depresyon si Jessa. Nag-iiba na rin ang kanyang mga kilos. Madalas nagsasalita mag-isa. Connie, ano bang kinalaman ko sa nangyayari sa kanya? Siya ang may kontrol sa isip niya, sa katawan niya. Yan lang bang kaya mong sabihin? Pagkatapos mo pagsamantalahan ang kahinaan niya? Ricky, nasan ang puso mo? Dugo mo ang sanggol na dinadala niya. Connie, Sa magiging anak mo man lang. Makadama ka naman ng awa. Pero sana nga, kung makukonsensya ka, maawa ka na rin kay Jessa. Dahil ginagawa mong miserable ang kanyang buhay. Ito muli ko lang nalaman na nag-file ka pala ng leave. O ano, kumusta ka na? I'm okay. Marami lang realizations sa nangyari. Naging guilty tuloy kami ni Carlo. Kasi kami ang dahilan kung bakit kayo nagkakilala ni Ricky. No, wala kayong kasalanan. Sa akin naman, mas inaalala ko yung situation ni Jessa kaysa sa anumang namamagitan sa amin ni Ricky. Mabuti na nga lang. Hindi pa ganun kaseryoso yung relasyon namin. Naisip ko, sa klase ng character ni Ricky, pwede rin mangyari sa akin yung nangyari kay Jessa. Honey, pagdarasal ko na sana, alampasan mo agad ang lahat ng lungkot na dinaranas mo ngayon. May mga pangyayari sa buhay na dapat nang kalimutan. Lalo na kung hindi karapat-dapat na manatili sa alaala, Lerma. Oo, parang hindi ganun kadali yung proseso ng paglimot. Pero ito na yung pinakamabisang paraan para muling may pagpatuloy ang buhay. Hindi na nagpakita sa akin si Ricky pagkatapos ng naging argumento namin sa problemang kinasasangkutan niya kay Jessa. Hindi ko na rin hinangad na makita pa siyang muli. Malinaw na rin sa akin na ang hindi niya pagpapakita, patunay lang na hindi siya seryoso sa anumang maaaring mamagitan sa amin. Marami siyang kahinaan na hindi niya kayang paglabanan. Ang pinakamahirap pang unawain, marami siyang pagkakamaling hindi itinuwid. Pero, ang pinakamagandang nangyari sa akin sa hindi na namin pagkakaroon ng ugnayan ni Ricky, muli kong nadama ang kalayaan at katuturan ng buhay. Ako si Connie. Ito ang aking buhay. Sinasadya man natin o hindi, ang intensyong limutin natin ang hindi magagandang kaganapan sa ating mga alaala, ang muling magbubukas ng mga bagong oportunidad ng pag-asa. Mga nagsiganap, Susan Robles, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Rosana Villegas sa papel na Connie. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Bigar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-una
kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang ina na sinubukang protektahan ng kanyang anak mula sa katotohanang tudurog sa kanyang puso at pagkatao. Siya ay si Adelaida. Pamilyang binuo ng ina at amang mapagmahal at responsable. Ito ang uri ng pamilyang pinangarap ko para sa akin nag-iisang anak. Ito rin ang uri ng pamilyang kinamulatan niya. Ngunit, totoo nga ang kasabihan. Walang lihim na hindi nabubunyag. Oh, Mike. Bakit higap ka ng higap? Nagpuyat ka na naman kagabi, no? Tumawag kasi si Papa eh. Oh, Nagkwentuhan kami tapos hindi ako nakatulog kaya kinuha ko na lang yung research paper namin. Eh, ngayong umaga ako inaantok. ay sus! Aantukin ka niya sa klase. Okay lang, Ma. Sa hulihan na lang ako upo para hindi ako mahalata ng teacher namin na natutulog. Aray ko, Ma. Bakit ka nangungurot? Sige, subukan mo matulog sa klase. Joke lang. Ano naman ba kasi ang pinag-usapan niyo ng papa mo? At mukhang na-excite ka na naman. Hindi ka nakatulog. Eh, wala naman, Ma. Sabi ko lang sa kanya, bili niya ako ng bagong laptop pag uwi niya rito. Few months from now. Humingi ka na naman sa kanya? Ikaw talaga? May laptop ka ba naman bibili ko lang niya last year. Eh, naglalambing lang naman talaga ako kagabi kay Papa kaya pumayag naman siya. So, wala na akong magagawa. Kakaya na sa papa mo. Eh, bakit naman ako mahiya sa kanya? Papa ko siya, Ma. Kaysa naman humingi ako sa ibang tao, di ba? Mas mainam lang sa sarili kong ama ko humingi. Ate, sabi mo nun, sasabihin mo sa kanya kapag graduate na siya ng high school. Anong petsa na? Ka-graduate na siya ng college, hindi mo pa rin nasasabi ang totoo. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, natitiyak ko mahihirapan ka rin. Ay, alam mo, kung ako nasa kalagayan mo, baka graduation pa lang sa kinder ni Makmak, sinabi ko na sa kanyang sumakabilang bahay na ang papa niya. Ay, naku, Ina, oo. Ate Adele, habang tumatagal, lalong nasasanay si Makmak sa buhay na mayroong isang ideal family. Napilit mong ipinararana sa kanya. Ang inaalala ko lang, baka sa ibang tao niya pa malaman ng totoo. Bahala ng Diyos. Kung dumating ang panahon yun, di haharapin ko na lang. Pero sa ngayon, hindi ko talaga kayang saktan ng anak ko. Hindi ko kayang pagmasdan ng mukha niya. Habang pinagtatapat ang isang malungkot na katotohanan. Ayun, Ma. Ayun na si Papa. Natatanong ko na siya. Oo, nakikita ko. Excited na ako. Pa! Mac, malayo pa siya. Lalapitin siya dito. Huwag ka na sumigaw. Namimiss ko si Papa eh. Ikaw talaga? Pa! Mama! Ay, naku. Sige na nga. Salubungin mo na. Tulungan mo na siya sa mga bitbit niya. Oo. Pa! Pa! Naku, lalo kaya atang tumangkas. Mas matangkad na ako sa'yo. Akin itong mga gamit mo. Itong bag ko na lang. Ako na itong iba. Mabigat tong bag na to. Pa! Andito na si Papa. Oo. Kasi naman, hindi ko nakikita. Mula nung bata ka hanggang ngayon, hindi ka nagbabago. Pakiramdam ko tuloy, artista ako sa umuwi ako eh. Hindi na nga yun nakatulog eh. Alas 10 pa lang na umaga. Gusto nang pumunta rito sa airport. Ay,
Andun yung kotse, nakaparada. Ay, tara. Pa, dala mo ba yung laptop ko? Nako. Ay, lagot. Nakalimutan ko. Ano? Ikaw lang ang hinihintay ko, Adelaida. Kung gusto mo nang sabihin sa kanyang totoo, tutulungan kitang magpaliwanag. Kuya, natatakot ako. Ay, Wala ka namang pamilya. Hindi ba pwede magpanggap ka na lamang na tatay niya habang buhay? sa totoo lang, sa ganitong edad, naiisip ko, paano kung bigla akong magkasakit o kaya atakihin? Paano kung bigla akong mamatay? Tatanggapin kaya ako sa langit ngayong halos 2 dekada akong nagsinungaling sa isang inosenteng bata? Kuya, Nakukonsensya na rin ako sa ginagawa natin kay Makmak. Oo, masasaktan siya. Pero, kahit anong gawin natin pagpapanggap, hindi na natin mababago ang katotohanan, Adelaida. Ay, naku, Makmak, mataas ang lagnat mo, tapos nag-chill ka pa. Tita, ayoko magpadala sa ospital. Takot ako. Ano ka ba? Sasamahan ka naman namin. Kahit na, takot na ako eh. Ina, Ay, ate, kailangan mo nang dalhin sa ospital ang anak mo. ano kaya sa tingin mo sakit niya? Nurse lang ako, wala akong kakayahang mag-diagnose ng sakit. Pero tingin ko, hindi simpleng lagnat lang to. Ayoko. Namumutla ka rin eh. Tara na. Dadaling ka na namin sa ospital. Huwag, ayoko nga eh. Sasamahan ka namin. Ako, ang tita mo at ang papa mo. Kahit na, ayoko. Tuturukan nila ako ng injection dun eh. Ayoko, takot ako sa injection. Makma, kung ayaw mo lumalaya ang sakit mo, sumunod ka sa akin, ha? Wala isa man sa atin na may type ng dugong kailangang isalin sa kanya, Adelaida. Ito na yata ang panahong hinihintay nating lahat. Dumating na. Ate, anong plano mo? Kailangan na ni Makmak na masalinan ng dugo. Ina, samahan mo ko. Ha? Saan tayo pupunta? Pupuntahan natin ang ama ng anak ko. Sino sila? Nasaan si Tomas? Bakit may nahanap ang asawa ko? Oh, asawa? Bakit? Kasal ba kayo? Ina, Sino ba kayo? ang tanong ko, sagutin mo. Nasaan si Tomas? Wala siya rito. Rosie, Oh, wala pala ha? Umalis na kayo. Umalis na kayo. sino ba yan? Ano? Tomas? Mga taga-DSWD? Nagsasurvey. What? Adelaida, anong ginagawa mo rito? Oh, nahiga ka rito. Dandahan. Okay na ako, tita. Thank you. Mag-iingat ka sa susunod ha. Kung ayaw mo na uling makonfine sa ospital ng ilang linggo. Hindi ko naman gustong magkasakit ah. Oo na. O siya, marami. Si Papa. Ha? Nasa labas. Oo, nasa labas. Si Mama. Tatawagin ko. Bakit? Ano bang kailangan mo? Wala naman. Gusto ko lang silang makakita. Makmak, Bakit, tita? tandaan mo, love na love ka ni tita, ha? Alam ko yan, tita. May sakit ka man o wala, masaya o malungkot, nandito lang ako. Tawagin mo lang ako kapag kailangan mo ako, ha? Okay, thank you, tita.
ang seryoso nyo? Hinintay talaga namin makarecover ka muna sa sakit mo. Bago namin ito sabihin sa iyo. Anak, alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Oo naman pa. Mahal na mahal ka namin ng mama mo. Kaya ayaw na namin patuloy kang paglihiman. Naniniwala akong nasa tamang edad ka na para maunawaan ang ganitong klaseng bagay. Tomas, Ma, anak, sa kanya galing yung isinaling dugo sa iyo nung nasa ospital ka. Siya ang tunay mong ama, Mac. Ang papang kinagisnan mo ay nakatatanda naming kapatid ng tita Ina mo. Patawarin mo sana kami kung itinago namin to sa'yo ng napakahabang panahon. ikaw palang totoo kong tatay. Medyo mas bata ka palang tingnan sa personal. Anong ibig mong sabihin, Ma? Alam ko na po ang lahat. Matagal na. Paano? High school pa lang ako, alam ko na. Hinihintay ko lang talagang sabihin niyo sa akin ng totoo. At hinihintay ko rin makita siya ng personal. Anak, Huwag mo kong tawaging anak. Oo, nabuo ako dahil siya, pero hanggang doon lang ang pagiging ama mo sa akin. Si Papa Bert pa rin ang itinuturing kong ama. patawarin mo ako, anak. Matagal ko na po kayong pinatawad. Hindi ko naman naramdaman ang kawalan niyo sa buhay ko, kaya wala kayong dapat ipag-alala. Maganda naman ang buhay namin ni Mama kahit wala ka. Higit sa lahat, masaya kami. Sana ikaw din at ang pinili mong pamilya. My goodness! Hindi na ako mapabalik kanina sa trabaho. Akala ko darating ako dito na parang may nangyaring dilubyo. Pero, ate, totoo bang sinabi ni Kuya Bert? Alam mo, kahit ako, hindi rin ako makapaniwala. Ay, para ako nabunutan ng tinik sa lalamunan kanina. Isa lang ang ibig sabihin nito. Lapalaki natin na maayos si Makmak. Alam mo, kuya, yung man takot ko na baka kamuhian niya tayong lahat. Napawi kanina na sabihin niyang matagal niya nang alam ang totoo. Ay, salamat sa Panginoon. Dininig niya ang prayers ko. Kahit bira lang ako manalangin. Tita, Ay, Mark! andito ka na pala? Yes! Oo, I'm here. Pa, hindi pa ba tayo kakain? Gutom na ako eh. Oo, kakain na tayo. Oh, umiiyak ka na naman? Hindi. Tita, kanina pa yan umiiyak si Mame. Ang tawag dyan, tears of joy. Ma, umiiyak. Oo, ayan, yakap mo kasi. Lalo tuloy na iyak. Mabaho ka yata eh. Bagong ligo ako ha. Nako. Tara na nga kayo't nagugutom na rin ako. Kumain na tayo. Tara na ma, kumain na tayo. Oo na. I love you, Ma. I love you forever and ever. Ilang taon na nakakalipas mula na mangyari yun. Pero hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ko lahat. At yun ang pinakamasayang sandali sa buhay ko. Doon ko napatunayang hindi pala ako nagkulang sa anak ko. Naramdaman niya ang pagmamahal namin sa kanya, kaya hindi siya natinag kahit ng pinakamasakit na katotohanan ang kanyang nalaman. Ako po si Adelaida, at ito ang aking buhay. Madalas, ang mga alalahanin natin ay lumalaki at nagiging higante habang ito ay patuloy nating tinatakasan. Ngunit kapag hinarap natin ito ng buong tapang, malalaman nating nasa isip lang pala natin ang lahat.
mga nagsiganap, Phil Cruz, Lionel Benamin, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho, Rosana Villegas, at Susan Robles sa papel na Adelaida. Naglapat na angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Mayar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labano, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang kasaysayan ng isang babaeng labis na minahal ang kanyang asawa. Siya ay si Lourdes. 7 taon ang tanda sa akin ni Wilson. Ganun pa man, teenager pa lang ako. Minahal ko na siya ng sobra. At yun, ang hindi ko na itago kay Daddy. Congratulations, Wilson! Department manager ka na ngayon, ha? Salamat, Lourdes. Binabati rin kita, Wilson. Thank you very much po, Sir Donato. Pangako, hindi ko sisirain ang tiwala ninyo. Excuse me, Wilson, Daddy. Sikasuhin ko muna yung mga dumating na empleyado, ha? Sige, anak. Nahihiya po ako sa inyo, sir. Binigyan niyo pa ako ng special dinner. Well, treat ko yan sa'yo, iho. Dahil sa pagiging masipag at tapat mong empleyado ko for 12 years. May ba ako? Bakit nga ba hanggang ngayon na hindi ka pa nag-aasawa? Kaya mo namang bumuhay na ng pamilya. Wala pa naman akong girlfriend, sir. Isa pa, marami pa akong pangarap sa buhay. Tulad ng ano? Gusto kong magkaroon ng sariling negosyo para mabuhay ko ng maginawa ang pamilya ko. Yung babaeng pakakasalan ko. Hanga ako sa pananaw mo. Kaya lang, kulang pa yung ipon ko para sa negosyong gusto ko. Magkano naman ang kulang? Mga 300,000 pa. Maliit lang pala. Pero hindi madali mangutang, sir. Mahihiramin kita. Hindi po kayo nagbibiro? Hindi binibiro ang ganitong bagay, Wilson. Maraming salamat po, sir. Pangako, oras na kumita kagad ang bubuksan kong business, babayaran ko kagad kayo. Kaya lang, lahat ng pera ko, inilalaan ko kay Lourdes. Ang gusto ko kasi, mapabuti siya kahit wala na ako. Ang totoo nga, gusto ko mag-asawa na siya. Pero wala pa ho siyang nobyo. Pero, may mahal na siya. Matagal na. At ikaw yun, Wilson. Sir Donato? Mahusay pumili ang anak ko. Dahil bagay kayo. Responsible at masipag ka. At ang aking anak naman, isang responsableng babae. Magiging mabuting asawa siya sa'yo. Lourdes, Kuya Wilson? Bakit? Nakakagulat ba ang sinabi ko, pinsan? Ay, kasi naman, hindi mo naman siya nobyo, di ba? Pero nagtapat na ako ng pag-ibig sa kanya. At sinagot niya na ako. Ha? Totoo pala talagang sinabi ni Sir Donato. Doon pa, mahal na ako ni Lourdes. Teka lang ha. Kaya mo ba siya pakakasalan dahil
Dahil sa utang mo sa daddy niya? Parang ganun na nga. Naiiya kasi ako kay sir. Kuya, mahirap yung gagawin mo. Baka hindi rin magtagal ang pagsasama niyo ni Lourdes. Matututunan ko naman siguro siyang mahalin. Pareho naman kaming walang katipan eh. Congratulations, Wilson. Lourdes. Thank you po, Daddy Donato. Thank you, Daddy. O ngayon, pwede na ako mamatay. Panatag na ako. Dad, huwag mo naman sabihin yan. Dahil may mag-aalaga na sa iyo, anak. Hindi ka na mag-iisa. Oh, Dad, ayoko marinig yung salita ng ganun. Siya nga naman ho. Makakasama pa namin kayo ng matagal. Kung sa bagay, dapat nga pala, bago ako mamatay, makita ko muna ang aking magiging apo sa inyo. Daddy, mabuti naman ho pumasyal kayo rito. Paano hindi? Matagal na kayo hindi pumapasyal na mag-anak sa akin. Oh, sorry, Daddy, ha. Pasensya na. Busy kasi si Wilson itong mga nakaraang buwan, eh. Ako naman, abala sa pag-aasikaso sa aming bahay at sa aking mag-ama. Nasaan nga pala ang apo ko? Pasalubong ako kay J.R. Tiyak na magugustuhan niya ito. Ay, nandun siya sa kwarto niya. Wala pa bang kasunod si J.R.? 4 years old na siya. Ano ko, Daddy, masyadong busy sa negosyo ang asawa ko. Ayoko naman siyang madaliin. Bumibisita ka ba sa negosyo niyo? Oh, Sa office? sad to say, hindi. Bakit? Dapat bilang asawa ni Wilson, alam mo rin ang tungkol sa negosyo niya. Alam ko naman ho yung tungkol sa negosyo niya. Hindi ko nga lang magawang bumisita sa office kasi nga, dahil sa pag-asikaso pa lang sa asawa ko, naku, kulang na yung panahon ko. Mahal na mahal mo talaga si Wilson. Daddy, siya po ang buhay ko. Anak, huwag mo namang kalimutan ang iyong sarili. Magtira ka rin ng pagmamahal para sa sarili mo. Babe, nagustuhan mo ba yung dinner na inihanda ko? Oo naman. Gustong-gusto, Sofia. Busog na ako eh. At mamaya, bibigyan naman kita ng isang masarap na tulog. Ganito dapat inaasikaso isang pagod na businessman. Alam mo yan ang gusto ko sa iyo eh. Mahusay ka ng katuwang sa negosyo. Mahusay ka pang magpaligaya. Hindi katulad ng asawa ko. Puro bahay lang ang alam. Hindi pala ako maalalayan sa opisina. Ay, gano'n naman pala eh. Bakit ka pa nakikisama sa kanya? Hiwalayan mo na siya at magsama na tayo. Hindi ganun kadali yung Sofia. May utang na loob ako sa daddy niya. Oh, pero di ba bayad ka na sa hinara mo doon sa matanda? Oo, matagal na. Ay, di pwede mo nang iwan yung anak niya. Gusto ko, kung iiwan ko si Lourdes, yung may dahilan. Ayoko masira ako sa mga tao. Lalo na sa mga koneksyon ni Daddy Donato. Teka. Alam ko na. Alam ko na kung anong dapat natin gawin. Paano? Sa paraang naisip ko, siya ang masisira sa mga tao. At ikaw ang siyang magiging kawawa. Tauhan ka pala ng asawa ko? Opo, Ma'am Lourdes. Bakit ka na pa rito? Anong sadya mo? Ay, ipinakukuha po sa akin ni Sir yung isang cellphone niya na naiwan dito sa table, sa kwarto niyo. Oo,
naiwan pala niya yun. Ay, hindi ko napansin. Ayan, hindi ko tuloy nahabol sa kanya. Sandali lang ha, kukunin ko sa loob ng kwarto. Ay, naku. Tiyak na namumroblema si Wilson ngayon. Ang cellphone pa naman na yun ang lagi niyang ginagamit sa kanyang mga transaksyon. Huwag mo na ilabas yan, Lourdes. Ha? Bakit ka pumasok dito sa kwarto? Lumabas ka. Huwag kang mag-alala. Ano ba? Lalabas din ako. Pero pagkatapos ng gagawin, Ay! Huwag! Ano ba? Bitiwan mo ko? Ano ba? Maawa ka! huwag ka na magpumigla. Sandali lang naman ito. Huwag! Ha? Huwag! Anong ibig sabihin ito? Wilson! Ginahasa ako nito tawin mo! Lourdes, huwag ka na magkaila sa asawa mo. Sabihin mo na sa kanya lahat para makapagsama na tayo. Walang iya ka! Walang iya! Wala tayong relasyon! Ginahasa mo ako! Hindi ko akalaing magagawa mo sa akin ito, Lourdes. Maniwala ka sa akin, Wilson. Hindi ko nga kilalang taong ito eh. Wala kaming relasyon. Umayos ka sa harap ko, mga hayop! Anong kaguluhan ito? Daddy! Daddy Donato. Anong ibig sabihin nito, anak? Bakit wala kayong damit ng lalaking ito? Ano? Pinagtaksilan ako ng anak ninyo. Nauli ko sila ng lalaking ito. No! At dito pa sa kwarto namin. Daddy! Hindi ko kayang gawin yun sa asawa ko. Dumating dito ang daddy na yan. Tauhan daw siya ni Wilson. Pinakukuha yung cellphone. Kaya pumasok ako sa kwarto. Tumigil ka! Hindi ako naniniwala sa'yo. Tuloy mo, anak. Pero sumunod sa akin yung lalaki yan eh. Pinagsamantalahan niya ako. Dapat tumawag tayo ng pulis. Oh, Lucas! Lucas! Tumawag ka ng pulis. Dali! opo, sir. Kailangan maimbestigahan at makulong ang taong ito. Sandali lang. Wala sa usapan natin ito, Wilson. Ano? Ay, Anong usapan ang sinasabi mo? Ha? Ikaw, si Sofia, di ba? Ako nga. Sino ka? Walang niyo ako. Ay, walang iya kang magpasluma ka. Sino ka ba sa balin ako? Alam mo ba, pwede kitang kasuhan? Ako ang magredemanda sa'yo. Ah! Dahil ako ang babaeng pinaghahasaan niyo ni Wilson sa pinsan mong si Dante! Ate Lourdes. Joanna, hindi ko akalain. Magagawa sa akin ito ng pinsan mo. Pinahal ko siya ng lubos. Napakasama niya. Napakasama niya. Nahihiya rin ako sa ginawa ni Pinsan, ate. I'm sorry. Lourdes! Lourdes, patawarin mo na ako. Pakiusap. Alang-alang ba na sa ating anak? Matatanggap ko sana. Kung hiwalayan mo ko at ipagpalit sa iba. Pero ang ipaghasa pa ako para magmukha kang malinis. Kalabisan na yun, Wilson. Pagturusahan mo ang mga kasamaang ginawa mo. Hanggang ngayon, nakabilanggo pa rin si Wilson at Dante. Ako naman, maligayang nabubuhay at itinataguyod ang aming anak. Malungkot man ang naging wakas namin ng aking asawa. Minamahal ko ang alaalang iniwan niya sa akin. Ako po si Lourdes at ito ang aking buhay. Importante na ang tao ay marunong makontento sa mga bagay-bagay na kanyang nakakamit.
upang ang kaligayahan sa kanya ay manatili. Mga nagsiganap, Lionel Banamin, Maynard Landicho, Jeneline de la Cruz, Susan Robles, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Lourdes. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyer. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Elma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, maririnig ninyo ang kwento na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Narito ang kasaysayan ni Lenlen. Isa lang naman ang gusto ko sa buhay, ang mahanap ko ang aking true love. Kaya nang makilala ko si Jeric, agad niyang nakuha ang puso't tiwala ko. Siguro dahil sa malambing na personality at kanyang mga mabulaklak na pangako sa akin. Pinili ko siya sa pag-aakalang siya na ang aking true love. Ngunit may pagkakataon talagang nagkakamali tayo ng ginagawang desisyon sa buhay. Oh, mahal, bakit hindi ka pa kumakain? Feeling ko may problema ka. Ayaw mo lang sabihin sa akin. Natatandaan mo ba yung gabing sinuko ko sa iyo ang virginity ko? Oh, bakit? Jeric, hindi pa rin ako dinadagnan ng monthly period hanggang ngayon eh. Ganun ba? Oo. Pero natatandaan ko ang sabi mo sa akin, hormonal imbalance ka at normal lang sa'yo na minsan madelay. Hindi Jeric. Iba ang feeling ko. Palaging masama ang pakiramdam ko tapos minsan naduduwal din ako. Ayoko din kumain ng usual na kinakain ko. Tapos, para ba akong naglilihi? Ha? Buntis yata ako eh. Since hindi naman tayo protected nung gabing nagsiping tayo. Nag-pregnancy test ka na ba? Hindi pa. Subukan mo munang mag-test. Pero sana hindi ka mag-positive. Paano kung positive? Anong gagawin natin? Ikaw, anong plano mo sa akin? Pananagutan mo ba ako? Sana sagutin na ni Jeric tong tawag ko. Sana mali yung inala ko pinagtataguan niya ako. My God, Jeric. Sobrang mo akong pinag-alala. Kanina pa ako text ng text sa'yo tapos nakailang tawag na rin ako. Nag-message pa nga ako sa'yo sa Facebook eh. Hindi ka naman nagre-reply. Bakit ba? Pasensya ka na. Busy lang kasi ako eh. Kahit na ba busy ka, hindi pa rin katwiran na hindi ka magpaparamdam sa akin. Ano? Nabasa mo ba yung mga messages ko? Nabuntis ka? Oo, nabasa ko. So ano na? Anong gagawin natin? Anong plano mo? Pananagutan mo ba ako? Hindi ko alam, Helen. Ang totoo niyan, hindi pa ako handa sa ganyang responsibility. Ano? I'm sorry. Oh, hello? Hello, Jeric? Hello?
Pinabaan niya ako ng phone. Ito na yung kinatatakutan ko. Lelen? Anak? Pwede ba kita makausap? Importante lang. Ma, pasok po kayo. Hindi po nakalaki ang pinto. Kaya ka pala nagkukulong dito sa kwarto mo dahil umiiyak ka. Bakit? Hindi ba siya nagpaparamdam sa'yo? Opo. Ilang beses ko na po siyang kinokontak sa cellphone at sa Facebook pero wala na po. Hindi na siya nagpaparamdam. Pinuntahan mo na ba siya sa tinutuluyan niya? Pumunta po ako ng isang araw sa boarding house niya. Pero sabi ng landlady niya, umalis na daw dun si Jerry. Hindi na rin po siya pumapasok sa school. Be, ano kaya nangyari sa batang yun? Teka, anak, baka naman ayaw na niya sa'yo. Baka gusto na niya makipag-break sa'yo. Lelan, anak, kung hindi na siya nagpaparamdam sa'yo, isa lang ang ibig sabihin nun, gusto niya ng space. Ngayon, kung makikipag-break siya, wala ka magagawa kundi tanggapin yun. Makakahanap ka pa ng higit pa kay Jeric. Pero ma, hindi niya ako pwedeng iwalayan. Bakit? Nagbabala ka bang magabol sa kanya? Len, wag na. Kakawawain mo lang ang sarili mo. Ma, Kasi ano? May problema po ako. Anak? Buntis ako. Si Jeric, nabuntis niya po ako, ma. Sorry. Ilang buwan ka na buntis? Parang magdadalawang buwan na po. Lele naman, anak. Bakit ka naman nagpabuntis sa kanya? Hindi ko naman po alam na mangyayari to, sir. Yun na nga, bakit mo ibinigay sa kanya virginity mo nang hindi pa kayo kasal? O ano, alam na ba niya na buntis ka? Opo. At tinakasan ka niya, kaya hindi siya nagpaparamdam sa'yo. Lele naman, bakit hindi mo ginamit yung utak mo? Bakit mo isinuko sa kanya ang sarili mo nang hindi pa kayo kasal? Ang buong akala ko naman po kasi ako pakakasalan niya in the future. Naniwala po ako sa mga sinabi niya na ako lang pong babaeng mamahalin at pakakasalan niya. Bakit ka naniwala agad? Yung mga lalaki niya ang talagang sasabihin nila ang lahat ng magagandang salita, makuha lamang nila ang gusto nila. Tapos, kapag nakuha na nila, at hindi ka naman pala talagang mahal, ayun, iiwanan ka lang. O siya, tama na, Tana, huwag ka na umiyak. Dahil kahit na maggangawa ka dyan, hindi na magbabago ang katotohanan ng disgrasyada ka na. Ituloy mo na yan, anak. At huwag ka nang umasa pa kay Jerry. Napananagutan ka niya.
Di ka pa natutulog. May pasok ka pa bukas sa school, remember? I cannot sleep. Halika nga dito. Tabi ka sa akin. Hihimasin ko ulit yung tenga mo para makatulog ka kaagad. Mommy, Bakit, anak? sa Friday pala, meron kaming activity. Kasama daw po yung mga daddy. Baka naman pwedeng mami na lang. No, daddy kailangan, sabi ni teacher. Eh, di magdadamit na lang akong panlalaki. Kunyari, ako daddy mo. Mommy, ang corny. Makatuksayin ako doon nila bot-bot. Eh, di sisitahin ko yung bot-bot na yan. Mami, iba? Meron pa po akong daddy. Oo naman. May daddy ka pa. Kaso, matagal na siyang wala. Hindi na po siya babalik. Hindi na, anak. Okay, kids. Nandito ng parents nyo, so kailangan behave, ha? Anyway, we will start our activity for today. Thank you, parents, for accompanying your child for today's activities. Anak, ituro mo nga sa akin mamaya kung sino yung bot-bot na madalas makasal sa'yo. Opo, Mommy. Good morning, Miss Polancio. Morning. I'm looking for Lenlen and Sino ba dyan? Ano po sila? Doon po sila. thank you very much. Oh, okay, nandito na rin palang parent ni Bot-Bot. Ay, sir, dito po kayo maupo ni Bot-Bot. Thank you. Sino sa kanila, anak? Sino dyan si bot-bot? Ayun po, ayun si Bot-Bot. Yung kalbong classmate ko. Saan? Bagong dating. Oh my God. Bakit po, Mommy? Kailangan na nating umalis, anak. Bakit po? Magsisimula na po yung activity. Huwag na tayong I'm sorry. umalis. Sorry, anak. Pero magpaalam na tayo sa teacher mo. Sumama kasi pakiramdam ko eh. Need kong pumunta sa clinic, okay? Tara na. Okay. Mommy, bakit po tayo nagmamadaling umalis ng school kanina? Ayaw niyo po ba sa papa ni Bot-Bot? Hi. Can I join you? Mami, ang papa ni Bot-Bot. Sige. Umupo ka na lang dyan. Bakit naman nagmamadali kayong umalis ng mag-ina kanina sa school? Hindi tuloy kayo nakasali sa activity. I'm sure alam mo ng dahilan. Lenlen, huwag niyo naman sana akong iwasan. Sandali, Jeric. Parang pinalalabas mo na ikaw pa ang kawawa at ako pa ang mali? Baka nakakalimutan mo. Almost 6 years ago, iniwan mo kami ng walang pasabi. I'm sorry. Oo, malaking kasalanan ko sa inyo mag-ina. Pero pinagsisihan ko na yun. Lenlen, kaya ako bumalik ng Pilipinas para itama ang mga mali ko. Bakit ngayon lang? Bakit pinaabot mo pa ng halos 6 na taon? At saka, kung totoo yung sinabi mo sa akin, na mahal mo ako dati, hindi mo ako iiwan. Pero anong ginawa mo? Walang kaabog-abog, walang pasabi, bigla ka na lang hindi nagparamdam. Hindi mo lang alam kung gaano kasakit yun para sa akin. Alam ko yun. Kaya nga hindi ako pinatahimik ng konsensya ko. Akala mo ba sa loob ng almost 6 years, hindi ko nakuhang maging masaya? Kasi palaging ikaw ang iniisip ko. Tama na. Huwag mo na akong bulahin, Jerry. Mommy, are you fighting? No, sweetie. Sige na. Bilisin mo kumain, baby, para makaalis na tayo. Kailan mo ba sasabihin sa kanyang totoo, Lenlen? Sasabihin ko sa kanya ang totoo. Sa tamang panahon. Jeric, hindi ba si Lenlen yun? Oo, siya ngayon. Ipiniliwanag mo na ba sa kanyang lahat? Hindi pa kami nakakapag-usap ng matagal, pero Terence, matagal ko nang gustong sabihin sa kanya na
na mahal ko siya. Baka ito na yung tamang pagkakataon, Insan. Dali, puntahan mo na siya. Alam kong maiintindihan ka niya once na naipaliwanag mo na sa kanya ang lahat. Ano bang pag-uusapan natin, Jeric? Lennon, please bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. At ipinapangako ko sa inyong dalawa ni Mapis, babawi ako sa inyo. Hindi ko na kayo iiwan. Gusto kong malaman mula sa'yo. Ano bang dahilan mo para gawin yun sa akin? Sige, aaminin ko sa'yo. Oo, mahal kita. Pero nung malaman kong buntis ka, parang natakot ako. That time, na-realize ko na hindi pa ako handang maging tatay. Gusto kong tuparin yung mga pangarap ko. Kaya nag-decision ako. Naiwan ka nang walang pasabi. Pero binala ko rin ang balikan kayo ng anak natin. Kaso hindi mo ginawa. Dahil natakot ulit ako. Dahil siguradong pagkabuhi ang mga ingibabaw sa'yo dahil sa ginawa ko. Kaso, hindi ko rin yung natiis. Bukod sa maraming taon akong hindi pinatahimik ng konsensya ko, palagi ikaw pa rin ang nasa puso't isipan ko. Kaya nga tulad na sinabi ko, almost 6 years, hindi lang ikaw ang nahirapan, ako rin. Nahirapan din ako. Gusto kitang yakapin. Gusto kitang makasama. Pero inuunahan ako ng takot. Siguro, bigyan mo muna ako ng time para makapag-isip-isip. Pero huwag ka mag-alala. Habang pinag-iisipan ko kung tatanggapin ulit kita sa buhay ko, malaya ka makakabisita sa anak natin. Hindi ko ipagkakait sa'yo ang karapatan mo kay Mavis. Mavis, anak? Come here, baby. Halika dito. Mami, bakit po? May aaminin kami ni Jeric sa'yo. Mabis, may tanong ako sa'yo. Oh? Gusto mo bang makita ang totoo mong tatay? Opo. Anak, si Jeric, siya ang totoong daddy mo. Mabis, anak. Daddy? Kayo? Ang daddy ko? Oo, akong daddy mo. Daddy! Daddy! Payakap na sa anak mo. Daddy! Sorry kung iniwan ko kayo ng mama mo. I'm sorry talaga, anak. Huwag ka mag-alala, Mavis. Nangakong papa mo na hindi ka na niya iiwan. Magkakasama na kayong dalawa. Daddy! Totoo yan. Daddy! Ano, anak? Masaya ka ba? Na nakilala mo ng totoo mong daddy? Opo! Masayang-masaya po ako! Daddy! Mabilis ako natanggap ni Mabis. Salamat sa Diyos. At saka salamat din sa iyo, Lenlen. Kasi pinalaki mo ng maayos ang anak natin. Masaya ako para sa anak natin. Alam mo ba, matagal na niyang gusto magkaroon ng ama. Naaawa nga ako sa kanya noon kasi palagi kanyang tinatanong sa akin. Naiinggit daw siya sa mga kaklase niyang may mga tatay. Ngayon, hindi na siya maiinggit. Kasi nandito na ako. Jeric, naliwanagan na ako sa mga nararamdaman ko para sa'yo. Kaya may desisyon na ako. Kung ganun, anong desisyon mo? Bago ko sabihin ang desisyon ko, gusto kong malaman mula sa'yo. Pakakasalan mo ba ako? Oo. Pangako ko yan sa'yo, di ba?
tutuparin ko ang pangakong yun. Bukod sa kapag pinakasalan mo na ako, magagamit na ni Mavis ang apelyido mo. Kaya hindi na siya tutuksoin pa ng mga classmates niya. So, ikaw, anong desisyon mo? Yes. Oo, Jeric. Tinatanggap na ulit kita sa buhay ko. Laking pasasalamat ko nang tinupad ni Jeric ang kanyang pangako sa aming mag-ina. Sa ngayon, masaya na kaming nagsasama bilang mag-asawa at punong-puno ng pagmamahalan. Ako si Lenlen at ito ang aking buhay. Ibinibigay ang second chance sa mga taong gustong itama ang kanilang mga pagkakamali at sa mga taong gustong patunayan na kaya nilang maging mas mabuti at mahusay pagkaraang makabangon sa matitinding pagsubok sa buhay. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Maynard Landicho, Lionel Beramin at Jeneline de la Cruz sa papel na Landan. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiak, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Sanga, kadireksyon Jude Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.